Sobrang sakit na ng ulo namin. Galing ako panggabi mga kabilabs. Tingnan na maitsura ko. Sobrang sakit na ng ulo namin kasi puti. Kung alam nyo lang mga kabilabs, simula nung hi mga kabilabs. So biglaan po ito. So nandito ulit kami sa car dealer. So ito yung una naming choice mga kabilabs. Kaya lang hindi namin nagustuhan dito is walang armrest yung likod at hindi siya sunroof. Yun lang naman ang hindi namin nagustuhan dito. Tapos mas maliit siya. Ang maganda naman dito, may sensor siya sa harapan and may camera siya sa likod. Pero ito talaga yung gusto namin eh, yung SUV. SUV rin to, maliit nga lang. Hindi siya SUV, be. Ay, hatchback pala. Ano bang hatchback? Ay, ano, kotse rin. So, ito mga kabilabs yung napili namin. Hindi na namin na-video kanina. Nailak kaya niya? Nailak na niya. So, ito yung nagustuhan namin. Kasi, meron siyang armrest, tsaka sunroof. Pero, wala siyang camera sa likod. Ano lang siya, yung sensor lang. Yung tutunog lang siya. And, isa sa nagustuhan namin dito ay mas latest kasi to eh, 2021. Yung isa kasi 2020. And ito kasi mas maporma yung mugs niya. Oh. Nakita nyo yan? At saka SUV siya, malaki yung compartment. Mas prefer kasi namin ang maganda ang gulong, Michelin. Mas prefer namin ang SUV kasi di ba mahilig kami mag-travel. Yes. So ito po yung napili namin mga kabilabs. And ang maganda dito sa car dealer na to, meron silang talyer. Naka-warranty siya. Sabi sa amin nung dealer na nakausap namin mga kabilabs ay may bawas na 500 or 2 years warranty. So pinili namin yung ha? Puti rin yung Oo, nakita ko nga. So pinili namin 2 years warranty. And nakikita nyo yung presyong yan. Wala kaming perang ganyan mga kabilabs. Pero alam nyo ba kung bakit namin naisipan na? Sobrang sakit na ng ulo namin. Galing ako panggabi mga kabilabs. Tingnan na maitsura ko. Sobrang sakit na ng ulo namin kasi puti. Kung alam nyo lang mga kabilabs, simula nung bili nila namin yun. Hindi, wala pa isang buwan ginagamit. Ang dami problema. Grabe. So, dadalhin namin ulit kayo dito. Today is 25. So, ito yung luma natin. Ito yung kabibili lang namin nung February. And, ayun. Kailangan na namin siyang i-give up mga kabilabs. Kasi, lagi siyang sira. Okay, so, ano nga ba yung dahilan mo, be? Bakit nag-decide ka na rin? Kahit wala tayong pera? Nag-decide na rin kasi ako kasi ilang araw pa ulit nagagawa, isang linggo. Yeah, may lumabas na namang pula doon sa dashboard. Kaya talagang nag-decide na rin ako na umuo na rin siya. Pero i-give up na rin itong sasakyan na to. Matagal ko na siyang sinasabihan na palitan na natin. Hindi, tiwala ako doon. Kaya papalitan ng Campbell. Magiging okay na yun. Tingnan nyo, meron na namang pula. Yung engine na pula. Lumabas na naman. So, kahit na wala kaming budget mga kabilabs, kesa mabaon kami. So, itutuloy natin tong vlog natin mga kabilabs at merong natawag. Okay, hi! Hello mga kabilabs. So, ngayon ay November 27. Nung isang araw po yung vlog natin and ngayon yung continuation. Kasi, approve na po yung car loan namin. Kaya, pwede na raw namin i-test drive and sisimulan na raw nilang i-process or i-check yung MOT and yung sa cam belt kasi yun yung request namin. Tsaka change oil. Tsaka change oil and everything. So, bakit kami, hindi namin nabanggit sa inyo, hindi masyadong malinaw yung vlog namin nung nakaraang araw kasi nga groggy, galing akong panggabi. And ang plano namin, magtitingin-tingin lang tayo. Manganganbas lang kami. Nakakita kami ng medyo modelo na hindi na rin namin pinakawalan yung nagustuhan namin kasi delikado rin kasi pag itutuloy mong gagamitin. Ito kasing Nissan, itong gamit namin na puti ay laging nalabas yung check engine. Pagka ganun kasi may something wrong. And bakit kami nag-decide na mag-give up na to? Counting lang po, context lang. Noong February namin to binili, 2025. Nabili namin ito ng 3,500. 3,500. Nung pagkakuha namin nito, after 2 days. After 2 or 3 days, bumalik kami kasi
na-notice ko na wala sa alin yung ano, yung itong manibela. Tabingi siya. Tapos, yung ilalim niya nakita ko rin may tagas sa preno. Tsaka something dun sa may ano, sa makina niya. Oh, basa yung ano yung parking ano. Basa. Kaya So, ko nalaman may tagas. May tagas. So, ibinalik namin kasi meron naman siya 1 month warranty. Binalik Tsaka saan pa namin. yan? Saan yan? Sa Portsmouth po layo. yun. Ang biyahe namin 1 hour. So, back and forth 2 hours. Bali, iniwan namin siya doon ng 2 days. After 2 days, tumawag yung Car dealer. Pwede na raw kunin. Yung pagkuha namin sa garage nila, kasabihan pala, na-plata naman kami. Nirunning plat ko, yung likod, yung kaliwa, edi nagpalit kami ng gulong, hindi oras. Minasagi 100 ang nagasagad namin. So, meron tayong computation dito mga kabilabs. Magkano nagastos namin sa loob ng 9 months. So, unang gastos namin yung gulong, 100. Okay, tapos nung March, habang dinadrive ng anak namin, ni Aisel, inihatid niya ako sa work, tapos dadiretso sana siya sa mami niya para sunduin umaga. Biglang tumawag yung anak ko, wala daw, hindi daw nagana yung clutch. Na lost thread, yung parang anong nangyari doon? Wala talagang pag bumaba yung bumaba, clutch. Kusang nababa. Di hindi pwedeng imaneho. Ay, mayroon kaming mekaniko na kilala si Rod sa boarding, tinawagan namin, kinuha dito malapit sa bahay yung sasakyan. Hinilan niya. Magkano yung nagas doon sa clutch? 220. Tapos in short mga kabilab, si Rod, yun yung mekaniko namin doon sa lumang sasakyan. Sa Reno. Sabi niya, wala siyang tiwala dito kasi nakita niya maraming problema. Lahat ini-specify niya lahat, no. Meron nga siyang ipapalash ko po sa screen lahat ng nakita niya. Parang 12 po yun. Ang pagkakasabi niya, bad car. Naloko kayo. Parang ganun yung pagkakaano niya. Kasi mga kabilab, sa totoo lang, yung car dealer na yun, parang out of nowhere lang namin nakita. Parang nadaanan lang namin. Kasi talagang gusto namin bumili nung time na yun kasi magbo-birthday na yung anak namin. Kinabukasan. So gusto namin siyang i-surprise. Kaya kung ano yung makita namin puti, nung time na yun, kinuha na namin without knowing na ganito pala yung mangyayari. So sabi ni Rod, ibalik nyo doon sa may-ari, wag nyo nang kunin, ganito, ganyan, kasi niloko kayo, hindi na magandang i-gamitin niyang sasakyan. So ibinalik namin. So ito namang car dealer, sabi niya, meron kayong warranty na 1 month. Bakit nyo dinala sa garahe? Sa garage. Kasi ang garahe sa Pinas ay mekaniko. Talyer. Ang talyer sa Pinas, ang tawag po dito ay garage. So, parang sisihan na nangyari. Basta mahabang kwento mga kabilas kung bakit doon kami kay mekaniko pumunta, hindi doon sa warranty na yung AA. Kasi dapat daw kasi yun ang tinawagan namin. Wala akong na-receive na email para doon sana kami humingi ng tulong. Kasi part pa raw to ng warranty. So, in the end, yung 220 na gastos namin sa clutch, doon kay Rod, hindi namin na-refund. Kaya sabi ko sa inyo, diba, ang sakit ng halos hindi ako makapag-vlog ng February, March kasi ang sakit ng ulo ko dito. So wala ko sa focus. Ayaw na namin kunin. Binalik namin. Ang ginawa nung car dealer na pinagbilhan namin, lahat na isinulat ni Rod, ginawa. Na-straight to. Yung window niya kasi hindi bumabalik. Tapos yung tagas sa ilalim, naayos. Naayos. Naayos naman. Hanggang ngayon, talagang wala na yung tagas. Oo. Ginawa naman lahat. So, kinuha na rin namin. Magbaka sakali kami na okay na talaga. Then, sumapit yung April. Sabi nga ni Rod kasi, general check-up kasi ito ni Rod na delikado na ito ilayo. Kasi yung camp belt niya, malapit nang maputol. Napaka-importante po ng camp belt. Pinagawa namin yon yung katrabaho niya sa Domino's. Excuse me. Nirecommend yun si Dian. May nirecommend na hindi naman siya talyer, pero may alam siya sa hindi nga siya rehistrado kasi cash on hand nga yung binigay namin yung bayad namin. 420 para sa camp belt. So, okay siya. May, June, walang problema. Pagdating ng July, nagamit namin siya sa Cambridge. Yung Cambridge po, nasa 2 hours ang biyahe. So, okay siya, no? Naramdaman namin na okay naman. Pagdating ng July, merong lumabas na check engine. Check engine, yung pula sa monitor. Kasi kapag lumabas po yun, ibig sabihin, may problema sa loob. So, anong nangyari? Nag-search siya sa online ng gagawa. Yung maglilinis ng DPF. Yun, nilinis naman. Gumastos kami ng 190. And then, month of July pa rin, sa may Ampalad, na-flat ako. Then, nagpunta ako sa tire, sa bilihan ng mga gulong. Inalay nila doon. Tapos, yung dalawang unahan na gulong, pinalitan. Ang nagastos namin doon, 235. Dalawa o tatlo? Dalawa. Dalawa.
Gulong sa harap. Dalawang gulong sa harapan, 235. Taring. Okay, so pagdating naman ng August, walang problema. Pagdating ng September, change oil. Change oil naman. Yung change oil naman parang usual lang yun, di ba? Ano lang yun? Talagang maintenance talaga yun. Okay, ito na. 120 yung change oil. Ito na yung matindi. Kapit kayo, mga kabilabs. Pagdating na October, nag-check engine na naman. Lumabas. So nakahanap kami ng medyo magaling na mekaniko. Ang pinalitan ay Exhaust gas temperature sensor at saka yung turbo pressure tube sensor pipe. so, nakagastos kami ng 273. Okay na po yun, no? Pagdating na November, nito lang, may pula na naman. Nag-check engine na naman. At saka Nag-check engine na naman. ang ingay ng makina niya. Ay, oo nga. Dinala namin doon sa nagpalit ng sensor, hindi niya mahanap yung problema. Hindi niya mahanap, oo. Ang naging problema pala yung cam belt na pinalta ni Dian noong April. Hindi masyadong fix yung mga tornilyo, maluwag. Kaya yung tensioner niya bumigay. Kaya maingay para. Kaya maingay. Sobrang ingay talaga. Tapos yung cover niya, kasi nga yung cam belt niya malapit ng tumalon, nasira na yung yung pati yung cover. So bakit pinalitan ng cam belt? Bakit pinalitan uli? Di ba kapapalit lang? Ay, sira na yung tensioner, tsaka yung cam belt. Nagasgas na. Hindi pwede. Grabe sakit sa ulo. So anong gastos namin all in all? 477. Ibig sabihin, yung cam belt na unang nag-replace, palpak. Palpak. Kasi nga, wala naman siya pwesto eh. Hindi. Saka yung cam belt pala, may mga dot-dot yan na doon mo itatapat. Ay, nung kinalas niya yung cam belt, yung huling naggawa sa amin, ano siya, 3 ngipin yung in-adjust niya. Ibig sabihin, talagang malapit nang tumalon yung cam belt. Kung nagkataon tumalon talaga yon, mas malaking sira. 477 po yun. Anong November to? Hindi ko na matanda. Basta November, ngayon lang November. Okay, so okay na po. Gawa na, no? After ilang araw, lumabas na naman yung After 2 weeks, ito, lumabas uli yung niya, check engine. Kaya, yun yung sign na wala na talaga. Kasi kahit kami nag-aaway na kami. Sabi ko sa'yo, give up na. Sabi, hindi, okay lang. Kilala ko yung sasakyan na to. Maayos to. Okay na to. Lahat na palitan na. Okay na. Eh po, lumabas na naman. So, kaya nung isang araw, yung napanood yung vlog, nagpunta kami doon para mag-inquire. Mag-inquire lang sana kami. Pero dahil sa kagustuhan namin na palitan na talaga. Tsaka ang isa pa kaya nag-decide na rin talaga akong palitan. Sa January, MOT na naman to. Sigurado ay may check engine. Sigurado. Inisip ko, nasa 500 magastos to. Baka hindi lang. Nag-decide na ako na i-trade na lang namin to. Okay, so overall, na napagawa namin, sa ilang paggawa namin, sa 9 months pa lang namin gamit ito, nasa 2,035 na. Nabili namin siya ng 3,500. So, ang nagastos na namin ay 5,535. So, ngayon, nag-decide kami kahit wala kaming budget, mga kabilabs. Kumuha na kami ng car finance kaysa sumakit ng ulo kasi kasi kapag every time na masisira to, hindi lang bulsa yung masakit eh. Pati ulo. At least ito. Affected lahat eh. Kasi mga kabilabs, hindi siya mawawalan siya ng pasok. So, siyempre affected din yung budget namin. Wala akong trabaho. No work, no pay. Oh, dito pa naman, no work, no pay. Tapos sakit sa ulo kasi ang hirap din maghanap ng mekaniko. 'Di ba? Ang hirap maghanap ng mekaniko ah. At least kung makukuha namin itong nagustuhan namin sasakyan. Ayun, yun naman. 200 monthly, pero Tapos, ang maganda sa car dealer na to, mga kabilabs, kung napanood yung dati natin vlog, sa mga hindi nakapanood, ipa-flash ko dyan, siya din yung kauna-unahan namin pinuntahan. nung wala pa yung Renault. Nung naghahanap pa kami ng sasakyan. Eh, noong time na yon, kukunin na sana namin yung sasakyan na yun, nagbago yung isip namin. And then, ito palang nangyari itong car sales na ba, dito rin kumuha ng sasakyan yung nurse namin. So, recommended talaga. Alam nyo kung bakit recommended siya? Kasi, yung car dealer na yan, meron siyang talyer. Malaking talyer siya. Tapos, isa sa nagustuhan ko rin, natanggap sila ng trade-in. Hanggang dito, ito ang pinaka-down payment namin. Kahit nakita niya may check engine, kinuha pa rin niya. So, tapusin niyo po ang vlog na ito, mga kabilabs, at i-road test namin yung sasakyan. Okay, so exciting mga kabilabs dahil sa wakas, mapapalitan na natin ang ating sasakyan. And this time, siguro naman magkakaroon na kami ng peace of mind kasi mayroon siyang 2 years warranty and subok na siya. So, medyo modelo kasi 2020. Yung car dealer kasi, subok ng pagkakatiwalaan siya kasi may nag-recommend. Pag daw siya nasisiraan, yung nurse nyo, yun lang dinadala. So, mamaya na uli ang discussion. Yung gaya ng William, puti nga lang yun. 2023 din.
So, yun po yung pula na sinasabi namin kanina mga kabilabs. So, Check engine. mamaya nga bus. Nagbus tayo nung una natin punta dito, no? Oo, nagsabi ka ba? Nung unang punta po namin dito, nung bagong dating kami mga kabilabs. Nagbus po kami. Na-search lang namin to online noon. Wala tayong paparking. Dito rin pala tayo. Pwede nga pumasok, be. Pasok ka. Pasok ka. So, ito na po siya mga kabilabs. Pwede ko i-recommend sa inyo to sa mga malapit sa akin. Ito yung mga sasakyan nila. Oh, yan oh. Mga presyo. So, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabilabs. Oh. Meron siyang garage. And yan. Yan yung mga sasakyan nila. So, your clutch has to be down. Okay. Turn it on. Ah, okay. Alright. Can I go inside? Yeah, of course you can. Yeah. Right. So, regards to the screen, okay, you can have Apple CarPlay. Okay. So, if you had a USB, your phone charger, and you plugged it in, then there's a slot in there for the USB. So, do you use something like Google Maps, maybe? Yeah. So if you had a USB that was plugged into your phone, it would enable Android Auto or Apple CarPlay, and everything on your phone will display on the screen. How about in via Bluetooth? Is it? Yeah, you can do that too. Okay, you can Bluetooth it, yeah. No, your Google Maps on your phone, Yeah. it will then display on there. It's very clever, very clever. Driver's door unlocks. Okay, some people like it for safety if you buy yourself certain areas. I mean, and the same again with the boot. Okay, unless you press the boot button on here, you can make it so it will not open. Okay. All right, couple of safety features, stuff like your speed recommendations. It will alert you if your speed's there. Okay, give it 2 minutes. That'll be warm. That'll be hot. Right. That'll be lovely and hot. How about the heater? Heaters. So these are just on the cogs. Okay. So, for example, you can have a different temperature to me. If you were a bit colder than I was, I can be on temperature 25 and you can be on 28. Yeah. Okay. So alright. they're dual climate controls. Yeah. Tada! Ganda, di ba? Kaya nagustuhan ko siya eh. Yeah. How about the spare tire? They don't provide them no more. No. So all they give you now. Have you seen the sealant? Yeah. The sealant. So all they provide you from new now is a pump and sealant. Okay mga kabilab, so nandito po kami sa office ngayon. Ayan, nagpipirmahan na po. Ngayon po ay Thursday and ito test drive na po namin. Ang clutch. Okay, hello mga kabilabs. So ayan na, lalabas na po kami. Parang nakakapanibago ah. Aba, meron na siyang GPS. Sini-search lang. Turn right, B2225, Aizel. Brownston Lane, then 59, Brownston Bypass Road. Halos wala siya pinagkaiba sa luma na yung mga kabilabs. Bah, yung taas ng clutch. Roundabout, first exit, A259, Brownston Bypass Road. Aba, init. Alas 12, saktong alas 12 ang ating alis. Kumakanyod-kanyod gabi. Hindi bago pa. Bro ng clutch. After 300 yards, Mukha pa siyang bago. Paper sexed ako. Mukhang bago pa siya mga kabilabs. So, parang yung dati nating vlog mga kabilabs, meron red plate. Nakikita ang detakbo. Si Aizel po pala, hindi siya pwedeng mag-test drive. 21 years old above pala. 18 pa lang siya. Tinanong siya kanina, how old are you? Kahit may lisensya siya, hindi pwede, no? Hindi pwede. Dapat 21 pataas. 21. Interviewin mo daddy mo. after 300 Huwag na ako. turn Pag nagmamaneho, hindi ko kabisado eh. Wow.
Nanakop na yun, yung bus. Right. Nagmo-moist. Ano mo ba? Third exit. Hidden away. Konti lang yung ano, heater. Nagmo-moist. Go right on the roundabout. Ang bilis eh. The road. Turn Mainit agad. Di ba sabi niya, ano lang daw talaga, seconds. Parang nag-yellow nga raw, 3 minutes lang daw eh. Okay na eh. Doon na lang sa ano. Gusto mo ako muna dyan? Sarap. Masarap. Hindi po ako nasanay. Pagka nasanay ako dito, Paano ba malalaman na masarap i-drive ang isang sasakyan? hindi, walang kaingay-ingay eh. Walang ingay. Walang ingay. Tapos, Ano pa? Sa upo pa lang eh. Komportable ka eh. Sarap upuan. Mas maingay yung Nissan, no? Bayawan naman. 2011 yun. 2011. Ito kasi 2021. Sa punta ko ng Difference. rear mark. Okay, mga kabalabs. So, interviewin natin ang ating driver, main driver for today. Ano masasabi mo, be? Wow, 2021. Nakapag-drive ka rin ng latest. Komportable. And, Siyempre sa una, ninibago. Sa upo. Kasi kasi nasanay ako sa Qashqai. Iba yung upo. Siyempre sa una, ganun talaga. Ninibago ko sa una, sa apak sa accelerator, sa preno, sa clutch. Lahat yan maninibago. Pati sa cambio eh. Nakapanibago, pero saan ba't natin to? so, yung Yan. wala na po siyang handbrake. Automatic na po siya. Hinandbrake mo ba to, be? Oo. Tapos pag-aarangkada ka niya, kahit di mo na yan pindutin ulit. Wala na nga. Parang ganun kay Pusa na sa yan. instructor po kasi namin ganito yung kotse niya. Ganda. Latest din yun. Happy? Ganon din halos, no? Parang hindi na Ano bago. to? Mas maganda yun. Ito parang screen lang to eh. Parang tela. Kaya, Nakakanyod. hi! Hello mga kabilabs. Ayan! So, road test na po natin ang ating bagong sasakyan. Ayan, nandito tayo sa likod. Ang ganda, parang bago pa siya, oh. Makintab, makinis, at parang hindi pa talaga nagamit masyado. Ang mileage po nito ay 38,000, 2021. Puro push button siya be. Push button halos lahat. So, ang maganda po dito sa sasakyan, sa bago natin sasakyan mga kabilabs, ay may heater siya. Yung manibela, siya yung mga upuan. So, may pipindutin ka lang dyan, automatic mag-aano na siya. Iinit na. Ganoon din po sa summer. Pag summer, yung upuan, meron siyang coolant. And makinis pa siya mga kabilabs, oh. Makinis pa. Binigyan kami ng 30 minutes to 1 hour para i-test drive. So after test drive mga kabilabs, hindi pa namin pa iuwi dahil i-general check-up pa, i-EMOT pa siya, i-check pa yung cam belt and everything. So, baka next week daw, sa Monday, tatawag daw kung makukuha na ba namin siya. So, thank you for watching mga kabilabs. God bless you all. Sitting in silence like 4 feet apart, and there's so many things that I wish I could say, but I don't. No, I just don't. Rewind the tape and just play me